Nasunog ang isang oil refinery sa Haifa, Israel. Nabagsakan ito ng umano'y missile ng Iran na nasalag ng kanilang Iron Dome. Ayon sa Israel, hindi apektado ang supply at produksyon sa refinery. Wala pang naiulat na sugatan. Mag-iisang buwan na ang gera sa Middle East sa pagitan ng Iran at alyansang Israel at Amerika na nagpapamahal ngayon sa langis. Pati ang mga Houthi sa Yemen na kaalyado ng Iran, inaatake na rin ng Israel. At kung dati sinabi ni US President Donald Trump na hindi siya magpapadala ng mga sundalo roon, ngayon sa panayam ng Financial Times sa Britanya, sinabi niyang gusto niyang kunin ang langis ng Iran at handa raw siyang kubkubin ang isa ng Karg na sentro ng oil exports ng Iran. Sa kabila rin niya ng mga pahayag ni Trump na patuloy ang usapan ng mga opisyal ng Iran at Amerika. Bago ngayong gabi, sumuko na sa pulisya ang driver na nahulikam na nagpapagas at tumakas. Hawak ngayon ng Laloma Police Station sa Quezon City ang driver na nagsisisi umano sa ginawa. Depensa niya, nagipit daw siya sa pera. Graduating pa man din daw ang kanyang anak. Unang natukoy ng otoridad ng rehistradong may-ari ng sasakyan na nangakong isusuko ang driver. Ipinapasada raw niya ng TNVS o Transport Network Vehicle Service ang sasakyan. Handa naman umanong makipag-areglo ang driver sa tinakbuhang gasoline boy na natroma raw at natatakot na muling takbuhan ng mga nagpapagas. Mula kalsada hanggang kusina, petrolyo ang kalbaryo ng marami ngayong Semana Santa. Round 4 na ng mega oil price hike bukas, Martes Santo. At sa Miyerkules Santo, unang araw ng Abril, sisipa naman ang presyo ng LPG. Dahil dyan, kaya nagmahal uli ang uling. May report si Rafi Tima. Sakto sa Martes Santo ang round 4 ng malakiang taasingil sa petrolyo. 12 pesos and 50 centavos ang madaragdag sa kada litro ng diesel. Kaya sisipa na sa 117 to 144 pesos ang litro nito. Posible nang umabot hanggang 109 pesos ang litro ng gasolina sa taas presyo bukas na 2 pesos and 50 centavos. Bagamat may isang oil company na hindi magtataas presyo sa gasolina, 2 pesos naman ang dagdag sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng giyera sa Middle East at idinulot itong limitadong access sa Strait of Hormuz. Yan ay kahit may dumating na sa bansa na 142,000 barrels ng diesel na katumbas ng 22.58 million liters. Bahagi ito ng 1.04 million barrels ng diesel na nasecure ng pamahalaan na inaasahang darating na sa mga susunod na linggo. Papasanin din ng mga consumer ang pagmahal ng LPG sa April 1, Miyerkules Santo. Ang initial info na lumalabas sa forecast po nila is up by $115 per metric ton. So, na-expect po namin that will be in a round of 10 pesos per kilo or kaya 110 per 11 kilogram cylinders ang maidadagdag by April 1. Sa tansya ng LPG Marketers Association, kung 3 beses magluluto gamit ang LPG, nasa 50 pesos ang nagagastos kada araw. Yung itinaas po na mga kulang-kulang 500 pesos, it's equivalent to 17 pesos additional per day ang kanilang gasto. So sa tingin namin, hindi naman ganun kalaki ang impact pagdating ho sa 80% of our consumer, which is the household consumer. Si Mario, nagbibenta ng ginawa niyang kalan na yari sa bakal at semento sa halagang 700 pesos. Sumasideline din siya sa pagbibenta ng sabaw at kape na niluto sa kalang di uling. Bili mo yung gasol 3 weeks lang ang gamit. Dati uling bili 1.1, ganun. Ngayon 1.5 na. Yung uling 70 sa lutuan. Pero dahil tumaas ngayon ang demand sa uling, nagmahal na rin ito. Dati 450. Ngayon tinaasan na po kami ng 20, nagiging 470 na po. Dahil sa mahal ng gasolina. Hindi pa masabi ng LPGMA kung tuloy-tuloy ang taas presyo ng LPG. Pero sakaling humupa ng giyera sa Middle East, inaasahan nilang magmumura ulit ito. Rafi Tima, GMA News. Ngayong Lunes Santo, biyaheng probinsya na ang marami para sa bakasyon sa Semana Santa. Pinagpapaliwanag naman ng ilang bus line na nagtaas pasahe kahit hindi dapat. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ngayon dito sa PITX habang dumarami ang mga pasaherong paprobinsya. Imbes na magpasundo sa pamilya, mag-isang uuwi at magko-commute mula PITX, si Francia Lunas na mahigit 3 taong nagtrabaho sa Lebanon.
Dati sinusundo, ngayon hindi na kasi mahal ang gas. Si Serafin Gubat, magbabas na lang daw pauwi sa probinsya. Dahil po nga po sa punuan ng bus, tsaka ang mahal ng ng gas. Ang magkapatid na James at Jerome Almario, nagkasundong agahan ang pag-uwi sa Naga. Mas sinunahan na lang po namin yung mga ibang pasahero. Mga alas 7 pa lang po nandito na kami. Tapos pinalipat po kami sa ibang bus kasi yung isang bus po na Gold Strand po, konti lang daw po pasahero. Sabi daw, mahal daw yung krudo. Ang pagmahal ng pamasahe sa bus dahil sa mahal ng langis, bunsod ng giyera sa Middle East. Pasakit daw sa ilang pasahero sa PITX. Yung pamasahe namin papunta dito is 1,200. Tapos ngayon pabalik po kami, nagpresyo siya ng 1,500 po. Siyempre po mabigat kasi estudyante po. Kasi dati 260 something ang fare. Ngayon 300 plus na siya. No choice ma'am, hindi pwede maglakad. Masyado malayo. 8 bus company ang iniimbestigahan at pinagpapaliwanag dahil nagtaas pasahe kahit hindi dapat. From as low as 100 to as high as 200, no? So nakakalungkot ito kasi alam naman natin na makadagdag pa to sa pasanin ng ating mga kapusong commuter. Yung diesel, sobrang taas po ng presyo. Wala pong ipapasweldo yung company namin sa tao. Hindi po makakabiyahe. May ilang pasaherong naiintindihan ito, pero di raw yan palalampasin ng LTFRB at DOTR. Yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Sa kabila ng mga problema ngayon, pahinga muna ngayong Semana Santa ang pangunahing iniisip ng ilang biyahero. Actually, sobrang excited kami kasi first time namin magbabus and barko. After all the work and pressure, diba? I think we need to reward ourselves also, and at the same time we need to commemorate yung beliefs and natin, faith to God. Atom, hanggang sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa PITX. At as of 7 p.m. kanina ay aabot na sa 160,000 ang mga pasahero rito ngayong araw. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Hulikam sa Santa Barbara, Pangasinan ng hit and run kung saan may mag-asawang sugatan. Ang mga biktima ay sakay ng garong o tricycle na nabangga at nakaladkad ng humaharurot na kotse. Bumaliktad at halos mawasak ang garong sa tindi ng pagbangga ng kotseng tumakas. Tadtad na mga sugat ang mag-asawa. Anila, inakala nilang tutulungan sila ng driver na madala sa ospital. Pansamantala raw kasi itong huminto pero humarurot din palayo. Sa ngayon, hindi pa matunto ng kotse. Mas konti ang mga biyahero sa Batangas Port ngayong Semana Santa. Mas marami naman na nakabook na flight sa NAIA, pero yan ay bago pa ang pagsipa ng fuel surcharge ngayong Abril. May report si Bam Alegre. Lunes Santo sa NAIA, tuloy ang travel goals ng ilan. Si Alec, destination Vietnam. Ano look forward mong gawin? Yung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung left turn doon. Hindi ba may wish yata yun? Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. Pero si Richelle, napurnada ang solo travel sa Hong Kong. Na-offload siya ng hanapan ng immigration officer ng affidavit at passport ng kanyang sponsor umano ng biyahe para patunayan ang kanilang koneksyon. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Dumulog si Richelle sa satellite office ng Bureau of Immigration pero pinayuhan siyang lumapit sa central office sa Intramuros. Ang problema naman ng pamilya o laso, kahit isang flight pa Palawan ang kanilang nabook, pinaghiwa-hiwalay sila ng 3 magkakaibang flight. Hassle po. First time nilang 5 eh. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? Mahigit 1 milyong pasahero ang may confirmed booking sa NAIA ngayong Semana Santa 2026. Mas marami rin kaysa noong isang taon ang average na bilang ng pasahero kada araw sa NAIA ngayong taon, ayon sa Manila International Airport Authority. Sinasamantala ng ilan ang pagbiyahe bago tumaas ang fuel surcharge para sa domestic at international flight sa Miyerkules, April 1 na posible pa raw masundan. Baka umabot tayo ng level 15.
Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ng presyo ng jet fuel. Iyan naman yung surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Siniguro naman ng Philippine Airlines at Cebu Pacific sa MIA na may sapat silang jet fuel sa susunod na 3 buwan. Pero paralisado ang ilang international flight dahil pa rin sa gyera sa Middle East. Sa Batangas Port naman, mas kakaunti ang pasahero kumpara noong nakaraang taon. Ina-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa krudo. Kung wala pang ticket at para hindi maaksaya ang oras sa pagpunta sa Pantalan, pwedeng masilip ang mga available na biyahe sa oras o online registration assistance system. Kanina isinagawa ang test run ng oras sa Batangas at Lucena Port. Kung wala namang online access, mayroon pa ring help desk na malalapitan. Bam Alegre, GMA News. Ilang libreng sakay para sa mga commuter ang umarangkada ngayon na mahal ang petrolyo. Tuloy-tuloy rin ang ayuda sa mga tsuper at operator pero may problema pang nasisilip gaya sa listahan ng mga TNC o Transport Network Company. May report si Joseph Moro. Mahigit kalahating araw pumapasada ang jeepney driver na si George pero sa sobrang mahal ng petrolyo, nasa 400 piso lamang daw ang kanyang kita. Malaking tulong sana ang 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD. Pero hindi siya nabigyan dahil wala siya sa listahan, gaya ng libo-libong driver ng jeepney, motorcycle taxi at TNVS. Nag-submit po, sir. Hindi po namin alam, sir. Sa kita kasi malaki na bawas doon sa kita namin. So yung 5K po, pang tulong din po sa dagdag kita. Ayon sa DSWD, may mga hindi umano isinumiting pangalan ng mga tsuper ang ilang transport network company. Mabibisto raw kasing sobra-sobra sa pinapayagan ang bilang ng kanilang mga partner drivers. Dalawa lang yan, to be fair about it. Grab and InDrive. Itinago nila yung mga tempo drivers nila so you can imagine mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Grab. Gate naman ng InDrive, isinimit nila ang buong listahan ng kanilang partner drivers. Na-validate naman daw ito para matiyak na nasunod at nakumpleto ang mga impormasyon. Bahagian nila ng proseso ang pagsumite ng kaukulang mga dokumento ng kanilang mga driver. Patuloy raw sila nakikipag-ugnayan si LTFRB at tutulong para maisama sila sa planong special payout. Sinusuri na rin daw nila ang mga isinumiting record para maisaayos sa mga datos at mga nakabinbin at kulang pang dokumento. Pagtitiyak naman ng DSWD sa mga di nakakuha ng ayuda, asahang may makukuha sa susunod na linggo pagkatapos ng Semana Santa. Sabay naman sa April 8 ang bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver sa probinsya at para sa mga tsuper sa Metro Manila na hindi nakakuha ng ayuda. Bukod pa riyan ang fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga operator at driver ng traditional at modern jeepney, bus at UV Express. Bus drivers po, kapag wala kayong 5K, either deposit or coordinate with your operators, kailangan namin listahan. Ibigay nyo yung e-wallet accounts nyo doon. Pag mayroong mga tsuper talaga na ayaw talaga ng mga ganito o wala silang mga e-wallets, pwede po kami mag-hold ng special payout para cash po namin ibibigay. Conductor po yan, kukuhanin po natin yan sa DSWD. No, nakiusap po tayo. Kaysa magtaas pasahe, pinag-aaralan ng gobyerno ng mangontrata ng pampublikong sasakyan para magbigay ng libreng sakay sa publiko. Bago pa man ipatupad yan, may libreng sakay na ang DOTR pati ang ilang LGU gaya ng Maynila. Ang Caloocan bukod sa kanilang bus nakipag-partner na rin sa mga tricycle para sa libreng sakay. Ang tsuper naman sa Pampanga na si Richie nagawa ring magbigay ng libreng sakay kahit pasakit sa kanya ang mahal na langis. Malit na bagay lang po yun, ma'am, kasi kung tutusin po, sobra po binigay na blessing po sa amin eh. Kumbaga, naranasan ko rin pong ganyang hirap, kaya sinishare ko lang po, ma'am. Siyempre, magaan po sa pakiramdam po namin yung tumutulong talaga. Sa Tagbilaran, Bohol, may libreng sakay ang LGU mula Lunes hanggang Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa Cordoba, Cebu naman, libreng gasolina ang ipinamahagi ng LGU sa mga residente. Joseph Morong, GMA News. Inihabla sa Ombudsman sina dating Office of the President Undersecretary Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Trigiv Olayvar, kaugnay ng kickback umano sa maanumalyang flood control project.
Reklamong graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct of Public Officials ang isinampa ng iba't ibang grupo. Ibinasa ang reklamo sa naging salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na katransaksyon daw niya sina Bersamin at Olaivar sa pagpapalitan ng armored vans na naglalaman umano ng mga kickback mula sa mga proyekto. Pati na sa naging pahayag sa social media ni dating Congressman Zaldico na itinuro ang dalawa bilang mga bagman raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni na Olaivar at Bersamin. Pero nauna nang itinanggi ni Olaivar ang anumang pagkakasangkot sa mga budget insertions. Dati na rin sinabi ng palasyo na walang katotohanan ang mga ibinabato sa Pangulo. I-evaluate ng Office of the Ombudsman ang reklamo. Isang batang 8 taong gulang ang sugatan sa pagsabog sa Cagayan de Oro City. Tinutugis na ang magtiyuhing suspect. Ayon sa pulisya, nagtungo sa bahay ng isang foreman ang mga suspect. Target nila ang foreman na amo ng pamangkin ng suspect. Batay sa investigasyon, nagpaputok ng dalang shotgun ang tiyuhin matapos bigong makuha ang sahod ng pamangkin sa foreman. Saglit na umalis sa mga suspect at pagbalik ay naghagis ng pampasabog malapit sa bahay ng foreman. Nadamay ang mayor de edad na lalaki na kapitbahay ng foreman. Naalam pa ng otoridad kung anong uri ng pampasabog ang ginamit ng mga suspect.